The leader, huwag mahihiyang magtanong. Yan po ang sabi ng ina ng ating butihing Senador Grace Poe sa isang commercial para sa brand ng gamot. Kaya naman, Ginoong Pangulo, tumatayo po ako ngayong araw na ito para magtanong ukol sa personal and collective privilege. Noong nakaraang Biyernes po kasi, nagkaroon ng pirmahan ng isang kasunduan ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Development Bank of the Philippines, DBP, at Tingog Party List. Panoorin po natin ang naging news report sa ating state-sponsored news channel, PTV Philippines. Asahan ang mas marami pang health facilities sa rural areas. Yan ay sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Development Bank of the Philippines at Tingog Party List na bumuo sa Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Sa ilalim ng programa, pwedeng mangutang sa DBP ang mga LGU para sa pagpapatayo o modernisasyon ng healthcare facility. Magbibigay naman ang PhilHealth ng operational support sa ilalim niya ng National Health Insurance Program. Tutulong naman ang Tingog Party List para hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na paunlarin ang kanilang public healthcare services. Inaasahang makatutulong ang programang ito sa pagsulong ng Universal Healthcare Act. Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Yan daw po ang tawag nila sa proyekto na kanilang gustong i-implementa sa bisa na kanilang naging kasunduan. Mas maraming health facilities sa rural areas, realization ng Universal Healthcare Act, at reduction ng mortality at morbidity rates sa pamamagitan ng pagtatayo ng primary healthcare facilities ang kanilang layunin. According to Tingog, the MOA design which outlines their program is intended to address the gaps in healthcare infrastructure in rural areas. They further claim that it facilitates the construction, expansion, and upgrading of hospitals and clinics, as well as acquisition of much-needed medical equipment. Ayon sa kumakalat na unsigned copy of the MOA, the obligations of Tingog Party List are the following: shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Number 2, shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Number 3, shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program. Ang tanong ko po ngayon, alin po ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge sa healthcare infrastructure? Anong ahensya po ang nakakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahensya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga local government units? Ang PhilHealth ba? Ang DBP ba? O ang Tingog Party List? Sa taon-taon nating binabalangkas ang national budget, ang Department of Health lamang ang nakikitaan ko ng programa patungkol sa mga health infrastructure. Under the 2025 National Expenditure Program of the Department of Health, the DOH has a program called Health Facilities Enhancement Program, or HFEP. Funds for its HFEP shall be used for the construction, upgrading, or expansion of government healthcare facilities, among others, with priorities in the universal healthcare sites, geographically isolated and disadvantaged areas, including the upgrading of facilities for COVID-19 response and equipping and construction of ongoing projects. In the implementation of the infrastructure projects under the HFEP, the DOH may enter into a MOA with the appropriate government agency or local government unit
that has the capability to implement the project. In addition, the DOH has the mandate to provide technical assistance, consultation, and advisory services to stakeholders regarding health facilities regulation. More to the point, it is the DOH which issues the so-called certificate of need whenever a government or private entity desires to establish a new hospital. Kaya naman, nakapagtataka para sa akin, bakit kaya hindi na isama ang DOH sa isang programa na sa ating pagtingin ay bahagi o naugnay sa mandato nito. Modesty aside po, isa po akong doktor. Ngunit, Doctor of Philosophy po or PhD, hindi po Doctor of Medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree o kahit college degree para masabi na mas angkop na mga health expert o ang DOH ang mamamahala o kaya naman ay kasama sa mga programang may kaugnayan sa kalusugan. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin pong malinawan. Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. Mas may kapasidad ba ang Tingog Party List kaysa DOH at DILG para mag-assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct LGU hospitals? O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Sa huli, Ginoong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Legal ba ito? Ethical ba ito? Hinaluan at hahaluan ba ng politika ang mga programang pangkalusugan? Masasabi ba natin na ito'y purong ethical at legal at walang halong agendang politikal? Mayroon po bang nalalabag na batas kagaya ng mga paratang ng ibang mga nakapansin sa timing ng programang ito? Hindi po tayo kailanman tutol sa pagpapalaganap ng mga proyektong makapagpapabuti ng sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan. Pero sana naman ay naayon sa batas ang papapatupad nito. Kung hindi natin pupunahin ang mga ganitong gawain na may akusasyon ng irregularidad, para saan pa ang pagiging mga mambabatas natin? Noong nakaraang budget deliberation lamang po natin ng 2025 budget, nabigyan pansin naman po ang kahalagahan ng pamumuhunan sa kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga kasamahan din tayo na nagtanong na kung epektibo ang ating mga batas na may kaugnayan sa kalusugan, bakit marami pa rin ang pumipila sa Senado para humingi ng medical assistance? Nakakalungkot po na tila inaasa sa politika ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Samantalang ito ay isang batayang karapatan na hindi na dapat ipinaglilimos kanino man. Kung magsasagawa po ng pagdinig ang ating Senate Committee on Health and Demography patungkol sa MUA ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List, asahan po ninyo, hindi po ako mahihiyang magtanong. Comment ako regarding sa PhilHealth. Ang PhilHealth, tignan mo zero budget. Okay? Zero budget. Then ang ayuda, ang laki-laki ng ayuda. Bakit yung, bago tayo sa PhilHealth, yung ayuda, sobrang laki ang nilagay nila doon. At pareho silang may control. Ngayon nga lang Di ba recently, nagkaroon ng Memorandum of Agreement
ang PhilHealth, ang Development Bank of the Philippines, at ang Tingog Party List. At ang Tingog Party List ay may control dito sa pera ng PhilHealth, ng pera ninyo, kayong mga nagbabayad ng premium at kayong mga indirect members, which is yung mga Pilipino na hindi kayang magbayad nitong PhilHealth na ito. Ngayon, mga palangga, zero budget ang PhilHealth. Pero, ang dahilan dyan ni Grace mo kasi daw meron pang reserve funds. Kaya okay lang na wag bigyan ng budget ang PhilHealth. You know what? Parehong pagtitignan mo, sino ba nakaupo sa PhilHealth? Appointed ni Bangag, appointed ni Satanas. So whether bigyan mo ng budget ang PhilHealth o hindi, talo pa rin ang Pilipino. Alright? Talo pa rin. Bakit kamo? Merong 89 point something billion, 89 billion na reserve funds ang PhilHealth sa kasalukuyang panahon. Ang sinasabi ni Grace po, o kailangan gastusin nyo muna yan. Saan pa ginagastos yan palangga? Ang pera o ang reserve funds ng PhilHealth. Number one, kung may mga naka-reserve dapat yan, I believe within certain years, parang 1 to 2 years, something yata na dapat ang nakatago yung pondo na yan para naka-reserve para ponduhan ang mga pangangailangan in terms of may mga emergency. 'Di ba? So ano ginagawa nila ngayon? Mga palaga, ano ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang panahon? Ang kasalukuyang panahon ay nakikipagsabuatan nga dito sa Tingog Party List. At sila na ngayon ang may control. Kung titignan ninyo, bakit kayo, pag bumupunta kayo sa hospital na mga mahihirap, na walang kakayahan na magpagamot, bakit kayo tinatanggihan ng mga doktor? Di ba? Tinatanong kayo, oy, may pangbayad ka ba? Bago ka bigyan ng kwarto, we'll talk about yung public hospital. Tama ba? Tama ba ngayon pa rin sa makabagong panahon? Bakit pag pumunta kayo sa ospital, emergency, na aksidente or whatever, kahit ano pa man, tinatanong kayo kaagad, may pambayad ka ba? May pang-down ka ba? May pang-ano ka ba? May pangbayad ka pa sa kwarto? Kapag wala kang pambayad sa kwarto, itatapon ka lang doon sa gilid-gilid, nakaupo ka lang, ganyan-ganyan. Pero kung titignan mo, nag-uumapaw ang budget, okay? O ang reserve funds ng PhilHealth. Pwede yan gastusin. Kaya nga may reserve funds para yan sa Pilipino eh. Di ba? Yung pondo na yan, mga palangga, yung pondo ng PhilHealth, dapat yan gagamitin para sa inyo. Sa mga benepisyo ng Pilipino. Whether you are indirect member, which is yung hindi kayang magbayad dahil ang nagbabayad nga niyan ay nagbabayad nga sa inyo. Kung hindi nyo kaya magpamiyembro sa PhilHealth, ay gobyerno. At bawat Pilipino, automatic nga, miyembro kayo ng PhilHealth, whether you are mahirap, kung ano pa man, kasi nga nasa batas yan. Pero bakit meron pa rin? Hindi meron. Karamihan sa inyo, pag na-hospital kayo, tinatanong kayo ng doktor, may pagbayad ka ba sa doktor? May pagbayad ka ba sa gamot? Or hospital bills? Palangga, yung nag-uumapaw na 89 billion dyan sa PhilHealth na ayaw nilang, hindi ka nila alam kung nasaan na yan eh. Diba? Ang ginagawa ngayon, kakawawain yung mga pasyente. May pabayad ka ba sa doktor? Tatanggihan ka at matutsugi na lang ang iyong Ang iyong pasyente o ang iyong kamag-anak. Kasama lahat yan. Para yan sa Pilipino, para sa check-up, lahat, mga palangga. Para sa inyo yan na mga mahihirap. Pero bakit kayo hirap na hirap pa rin pag pumunta sa ospital para kayo nagsusumamo, para kayo nagmamakaawa? Tapos ngayon, hindi nila binilagyan ng budget ang PhilHealth. Inakapaka-importante, health is wealth. Kapag ang mga Pilipino ay may sakit at hindi kaya magpagamot, babagsak din ang isang bansa. Di ba? Babagsak ang isang ekonomiya. Paano kung lahat kayo na may mga sakit, paano pa kayo magtatrabaho? Yung working, di ba? Paano pa kayo maging productive?
Kaya saan napupunta itong mga budget na to? Ngayon, hindi mo na nila nilagyan ng PhilHealth ng budget, zero, pero dadalhin nila dun sa ayuda. Mas importante yung bilyon-bilyong ayuda kaysa sa health ninyong lahat. Kaya sabi ko, you have to make up your mind, mga palangga. Tama ba na babudgetan nila ng multi-billion ang pamimigay? Hindi naman yan napupunta sa lahat ng Pilipino eh. Oh, sabi ni Liv sa Siltos, pag walang pang down payment sa hospital, punerarya ang ending. See, that's true. Pero without yung mga ordinaryo natin mga kababayan na hindi naman na-active dito sa ating pakikipaglaban dito or that just don't care, may karapatan kayo. Dahil nasa batas yan na ang bawat Pilipino ay automatic na miyembro ng PhilHealth. Kaya may pera ka, kaya wala. Kasi yung tinatawag nga na indirect member, ang nagbabayad sa iyo ay galing sa sin tax at sa iba pang pondo ng government na nilalagay nga sa PhilHealth. So yan, ito yung reserve fund kasama dito. Binabayad yan sa premium ng mga hindi kayang magbayad. Pero ayaw nilang pondohan, hindi nila binigyan ng pondo ngayon at magtataka ka, bakit walang pondo itong PhilHealth? Kasi nga, sabi ni Grace, pag gastusin muna yan, hindi nga nila ginagastos eh. Ilang taon na natin yan, di ba? Nung umupo si Bangag. Ilang buong taon na natin pinag-uusapan yung PhilHealth na yan. Nasaan ang pondo ng PhilHealth? Bakit kayo ay tinatanggihan pa rin diyan sa mga ospital? Di ba? Automatic. Kapag pag sinabi ng doktor, may sakit ka, di ba? Dapat gagamutin ka kaagad. Whether ikaw nalaglag, nahulog, or what, kahit anumang sakit. Ano ang ginagawa ng mga doktor? May trabaho, ano ba trabaho mo? Although part yan ng gathering ng data, kung indigent ka ba or what. Pero kalakaran, even before ako umalis ng Amerika, pag wala kang pera, kawawa ka, sabi nga ni Liv, pag wala kang pera, diretso ka sa punerarya. Yang pondo na yan, mga palangga, na mabalik lang ako doon konti sa mga men and women in uniform. Yung karampot na budget na yan ay what? Bayad yan sa inyo. Suhol yan sa inyo para hindi kayo pumiyok sa pagiging addict ni Marcos sa pagtalamak ng kawatan, kidnapping, smuggling. Sana magising kayo po, no? Kahit binigyan kayo ng ganyang allowance, extra allowance ni Tambaluslos na umaakto na presidente, sana gisingin nyo ang iyang diwa para kayong, sinupalpalan, kumbaga, sinungal-ngalan ng pera. Compare nung panahon ni Pangulong Duterte, dinoble ang sweldo ninyo, hindi dahil para sungal-ngalan kayo, because you deserve it. You deserve it in the past administrations na kinawawa kayo dahil ang mga boots ninyo, hindi nyo kayang bumili, yung mga goggles ninyo, yung ballistic goggles, di ba? Kami noon, nila Maitet, nag-donate pa kami sa mga sundalo, bago nakaupo na si Pangulong Duterte. Binigyan kayo ng dignidad ng former administration, hindi dahil binigyan kayo ng extra dollars, that's extra dollars, o extra, 250, magkano dinagdag? 250? I forgot. 350. Okay? Ginawang 350. Yun ay suhol sa inyo. Parang ganito yan, no? Nakakita ka na si Lisa Tanas, kayo, like, I'm talking to you, PSD, nakikita mo si Lisa Tanas, nagchuchok-tsaka, nag-orgy, sama-sama sila nagkakangkangan, nagdudurog, di ba? Nakikita nyo lahat yan eh. Pero dahil nakita mo, sabi sa'yo, sobrang puti, isang paldo, wag ka nang umimik. So si General, si PSG, hindi na ngayon iimik. Kung may iimik man, gorgor. Which is yun nangyari doon sa nagorgor na PSG. It's the same thing na ginagawa, in-announce ni Tambaluslos na dadagdagan natin yung budget ng mga uniform personnel. Diba? Hindi nila yan ginawa para dahil kayo ay dinidignify, mayroon kayong dignidad. You deserve it.
Ginagawa nila yan para hindi kayo magsalita. Para tumahimik na kayo sa kabila ng issue ng smuggling ni Lisa Tanas, bribery ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, kidnapping ni Lisa at ni Bangag, lahat yung mga yan, smuggling, durog, lahat na name it, bayad po yan sa inyo. Yan ang katotohanan. Yang kakarampot na yan na pera, you compare sa binibigay nila sa ayuda o sa aid. It's okay na mabigyan ng ayuda yung mga indigent Filipinos, pero hindi ganyan kalaki. Ang kailangan turuan ang mga Pilipino, bigyan ng oportunidad ng trabaho. And dyan sa multi-billion na ayuda na yan, maraming mga Pilipino ang pwedeng mabigyan ng trabaho. Okay? Marami tayong mga PWD. Okay? Meron tayong mga PWD na hindi sila nakakalakad pero they can work at home. You know, electrocomputer, may magagaling sila. Katulad na lamang kay Von. Von, shout out ang kababayan natin, palangga nating Muslim brother. Muslim pala si Von, yung tinutulungan natin. You know, siya hindi nakakilala kay Von. Siya yung umakyat doon sa live natin during the rally. Ano? We're helping Von. Magaling siya sa IT and I'm looking forward I can help you more. Diba? Tinitignan ko yung mga ganong klaseng mga kababayan na paralitiko man, nasa bahay man, pero kung bibigyan ng kalinga ng gobyerno, magpa-function kasi yung utak naman niya, ando doon pa rin eh. Physically lang, he is not okay, pero yung brain niya, yung kamay niya, pwede pa magtrabaho. Pero si Von, na dating OFW, okay? Wala siyang, ni piso wala siyang nakuha sa gobyerno. Kaya nga, thank you sa inyo because of your stars and everything. Yung binibigay nyo, I am giving it sa mga taong, you know, nagme-message sa atin. So yun, di ba narinig nyo po yun? Tinanong ko, Bon, may nakuha ka ba as an OFW, may nakuha ka ba sa gobyerno? Ni piso wala. For whatever reason. Kasi taga Mindanao siya eh. Ang layo niya, naka-bedridden siya. Siyempre, alam niyo man, ang dami pa mga hukus-pukus, kuskus balungos bago kabigyan ng aid. So yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapalangga na yung PhilHealth na yan, dapat yan. Si Von ay makakakinabang yan. Ayan, pinabili natin siya ng bedsore cushion niya. Yung mga ganyan. So yan dapat ang tinututukan ng gobyerno, hindi ayuda. Diyan dapat napupunta ang pondo ng PhilHealth. Dapat yan tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga benepisyo sa lahat ng Pilipino. Or hindi po sabing sa lahat ng miyembro kasi automatic miyembro kayo dyan eh. Di ba? Lahat pero pinahirapan pa rin kayo, mga palangga. Dahil yung reserve fund na yan, hindi na alam kung buhay pa ba dyan. Di ba? O, pinabalik na yan. Pero naibalik ba talaga? Baka hanggang media lang. Hanggang media lang, okay, naibalik na, ganyan, dada. Pero mga palangga, you compare the Duterte administration, di ba, inabot pa tayo ng pandemya. O yun, usually doon ginagamit, hindi usually, dapat doon ang ginagamit kapag may mga emergency situation. And not only for emergency situation, para nga sa mga Pilipino na ayaw tanggapin ng ibang ospital o minumura-mura pa ng mga tiwaling doktor. Di ba? Mga tiwaling doktor kasi ni piso, ni wala, pambiling bulak, wala yung pasyente. Di ba? Ginaganon kayo. O, bilhin mo tong gasa, bilhin mo tong IV na to, o dextrose, na kilala sa atin na dextrose. O, bilhin mo tong plaster na ito, Pag wala kang ngayon pambili ng plaster, mukha kang kaawa-awa bilang isang Pilipino, bilang isang mahirap. Pero hindi, lingid sa iyong kaalaman, may pondo ang gobyerno dyan galing sa tax money o sa taxpayers para ipondo dyan. Pero tignan mo ngayon, mga palangga, anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila sa inyo? Kawawa kayo. Ang pinupondohan, ayuda, puro na lang kadyotahang ayuda. Sila nakikinabang sa swapang na pera, sabi ni Sel Reyes. Ayun na nga eh. Huwag kayong mapagod. Tapos, yung tinitira nila si Inday, I believe yung kay Inday, i-retain nila yung 700
700 something na fund ni Inday. Sinabi naman ni Inday Sara na whether meron sila o wala, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Malinaw na pangpopolitika, pang-aatake ni Tambaluslos, ni bangag ni Lisa Tanas, eto kay Inday Sara. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala. Nakikita tayo ng Diyos. Kung kayo ay believer, nakikita tayo ng Diyos. Minsan, kailangan mangyari ito para makita natin ang kadyutahan nila. Ang pawawalang hiya nila, nagkasundo sila, by cam, pero pareho silang may access dito sa ayuda. Ang mga senador at ang mga kongresista, hindi nila trabaho ang magbigay ng ayuda. Nandyan sila para maggawa ng mga batas na para sa kaunlaran ng Pilipino. Hindi para hawakan nila ang budget at para makialam, lalo na yung tingog na magbigay sa bawat Pilipino, sila ang magbigay, sila ang magdesisyon kung sino ang bigyan ng ayuda galing sa pera ng PhilHealth o galing sa pera ninyo. Nakakaawa ang sitwasyon ninyo, mga palangga. Sabi ko, 6 trillion budget. Nakaraan 5 point something trillion. Mayaman na dapat ang Pilipinas. Maganda na sana ang buhay. Ito yan, Escudero, lahat sila dyan halos, mga palangga. Kung ang million o trillion budget po ay inilalaan sa inyo, hindi na dapat kayo umaalis sa inyong bansa para mga ibang bayan para magpakaalipin. Look at that multi-billion budget na yan for the 2025. Doon na tayo sa 2024. Ayaw pag-usapan ang 1 billion a day na flood control. Kayo mga binaha, wala. Pinakitaan lang kayo eh. Pumunta lang si Bangang sa Bicol, namigay ng 2 pirasong yero, 1 kutsarang pako. Then that's it. Okay na uli kayo, kontento na uli kayo, mga palangga. Mga kababayan, trillions and trillions of budget na dyan pa lang sana sa PhilHealth, solve na ang problema ng mga kababayan natin na hindi kayo sikain sa ospital. Karamihan sa inyo, aminin nyo o hindi ba pag pumunta kayo sa ospital, pag wala kayong pera, natatakot kayo? Natatakot kayo. Ako, there was a point here, dito sa Amerika, na, ano ba nangyari sa akin? Before my operation, bago pa lang ako sa Amerika noon. Kasi may gallstone problem na ako ever since dumating ako sa Amerika, naramdaman ko na yan. There was a point, okay, na pumunta ako ng hospital, wala akong insurance noon. I had a feeling, sabi ko, hindi lang ako, actually, kaibigan ko din. Ako muna, na parang ayoko pumunta sa hospital kasi nga wala akong insurance. Okay? I'm just new in ditong bansang ito. Sabi ng kaibigan ko, hindi, gagamutin ka. Gagamutin ka kahit wala kang pera. Nandoon yung daladala ko na nararamdaman ko sa Pilipinas na pag pumunta ka, i-degrade ka ng mga doktor. So pumunta ko sa hospital without insurance. Indigent. Ang trato sa akin tao. Hindi ako tinatana, ikaw, ganyan. Wala kang insurance, putang ina ka. Di ba may mga ganun pa sa atin eh. Ito, bilhin mo to, ganun. Welcome ako. Anong sabi sa akin? Kumbaga, well, yung mga na-feel-am dyan, mararamdaman nyo kung ano ibig sabihin. Tinrato ko kahit ako'y indigent, kahit wala akong pera. During that time. Another thing. Ito, hindi ko pa to alam. Okay? Ito lang binibigay ko sa iyo yung mga experience. Nung bago pa lang yung mga anak ko, I don't know about yung mga insurance ng government. Bagong-bago pa lang. Bago siguro. Mga fresh. Sobrang fresh yung mga anak ko. Wala pang buwan yata yon na slide siya sa scooter. And ba yung lalaro ng mga bata, basta scooter. Bumaliktad ang lolang ang Jonakis ko. So napilayan and everything. So, meron na naman ako feeling na wala pa kami insurance. Hindi pa naayos. Kararating lang.
Hindi, sabi ng friend ko, yung may mga matatanda na, dali mo yan, yung anak mo meron yan, green card yan eh, ganito, ganyan, ganyan, may mga benepisyo yan, da. I don't know, kasi during that time, syempre bago ka pa lang, nangangapa ka pa, you know. So anyway, maayos yung trato. Yun yung gusto ko, kasi nga funded yan ng taxpayers. Ganon yung, kaya kinukumpara ko, ganon din sa atin sa PhilHealth. Yung mga walang insurance dito sa Amerika, pag pumunta ka sa hospital, gagamutin ka at gagamutin. Ang magbabayad yan, gobyerno. I cannot explain it detail, well, di naman ako, you know, eksperto sa ganon. But I'm just saying, ganon din po sa Pilipinas. Nabayad na ng gobyerno yung mga expenses, mga parating na expenses sa inyong pangkalusugan. Pero bakit hindi binibigay yan sa professional fees na mga doktor? Kaya mga doktor bugnutin. Bakit tinatrato ng mababang uri ang ating mga kababayan kapag ikaw ay from squatters area, from taga-bukid ka o taga saan ka man, tinitignan ka kaagad mula po ulo hanggang paa, gusnit-gusnit ang iyong ano. Ito, bilhin mo tong dextrose na ito. Bilhin mo tong bulak na ito. Ganun na lang ba? Ganun na lang ba ang gusto nyong trato sa inyo? Samantala, itong 6-point-something trillion budget na ito sa parating na panahon at ang multi-billion na inilaan sa ayuda ay hahawakan ng isang party list, which is yung Tingog Party List. Mga palangga. Sabi niya, amazing. Kung isipin mo talaga mayaman ang Pilipinas, hindi na talaga garapal ang mga buhay ng mga nakapo. Yes! Kaya nakakagigil. We have to have a leader one day na talagang isa alang-alang ang inyong kapakanan. Trillion po yan. At uutang na naman tayo. Tapos ang nakikinabang lang sila. Nakita nyo Pasko ngayon. Meron ba kayong mga handa na? Nakabili nyo na ba yung mga damit man lang ng inyong mga anak? Alam mo, I'm very emotional. Alam mo? Kasi marami mga nagme-message sa akin, no? Ni walang pang exchange gift ang anak ninyo. Ni walang bagong damit. Mga bata na lang. Walang opportunity. Pero yung trillions of budget na yan, sana pupunta. Meron bang visible, tangible na infrastructure na ginawa si Bangag sa inyo, mga palangga? Sabi ni LM, kapatid ko bago lang dyan, days pa lang, anak niya libre as in zero, walang bayad. First class na hospital, may ambulance pa na kumuha sa bahay nila. And exactly. Pwedeng gawin ang sistema ng healthcare sa Amerika sa Pilipinas. Lalo na sa mga mahirap. I'll tell you something, yung mother ko, 75 years old. Okay? Nag-work pa rin siya pa konti-konti. Okay? 70, 75, okay. Sinusundo hatid siya ng access, di ba? Yung mga mga ano diyan, yung access card ng government. Magbabayad din yata siya ng $1, $1.75 para may certain amount na maliit lang na porsyento, parang gano'n. Pero hindi na ako nag-aasikaso niyan. You know, nagamay niya na yan. Dati, hatid sundo ko pa siya. Ito, hatid sundo pa sa pagpa-ospital, pagpa-check up. Yung syempre, through mga friends, uy, sabi niya gano'n, pwede pwedeng ang mother mo kasi senior na yan, may ganitong program. So yun gano'n ba? Kita mo sa atin ang mga lolo't lola, yung mga lolo't lola ninyo, mga matanda ninyo. Bila ko nalala yung lola ko. Yung lola ko namatay nang walang healthcare. What do you call it? Walang nakuwang help sa gobyerno. But sad to say, napabayaan din siya nung pamilyang nakapaligid sa kanya. Wala ako noon nasa probinsya. Namatay yung lola ko na hindi nabigyan ng tamang healthcare. Hindi ko naman, partly ang government, pero more on yung mga taong nakapaligid sa kanya. Mga taong may pension ng lola ko, ayoko na lang ikwento ng bonggang-bongga kasi that was 2002, namatay yung 2002 ba? 2001. Namatay yung lola ko, hindi ako makauwi sa probinsya, wala akong pamasahe. Can you believe that? Namatay yung lola ko, nasa Maynila ako,
Hindi ako makauwi. Kasi unang-una, baby pa yung anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil wala kang pera during that time. Hindi ako makauwi. So, nakakalungkot yung mga ganun nangyayari sa buhay natin. Kaya ramdam ko yung yung